Dante Pabilico TC, our parish priest, and Reverend Father Joseph Roland de Leon TC, our assistant parish priest. Please all stand. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy, bestow in abundance your mercy upon us, and grant that, with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast even now to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Solomon asked God for wisdom to govern his people well, because he seeks the good of the people as the true treasure, and the Lord grants his request and other things besides. A reading from the first book of Kings. The Lord appeared to Solomon in a dream at night. God said, "Ask something of me, and I will give it to you." Solomon answered, "O Lord my God, you have made me, your servant, king to succeed my father David. But I am a mere youth, not knowing at all how to act. I serve you in the midst of the people whom you have chosen, a people so vast that it cannot be numbered or counted. Give your servant, therefore, an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong. For who is able to govern this vast people of yours?" The Lord was pleased that Solomon made this request. So God said to him, "Because you have asked for this, not for a long life for yourself, nor for understanding, so that you may know what is right, I do as you requested. I give you a heart so wise and understanding that there has never been anyone like you up to now. And after you, there will come no one to equal you." The word of the Lord. Thanks be to God. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos.
Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos. Katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Tanang utos mo, Panginoon. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod. Pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Tanang utos mo, Panginoon. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingatan at susundin ng buong isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tanang utos mo, Panginoon. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. God ordains everything, including painful and difficult moments, for the good of those who love Him. This love should inspire us to be open and obedient to the will of the Father for us. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, we know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collect fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and set down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where they will be wailing and grinding of teeth." "Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household, who brings from his storeroom both the new and the old." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. Mapagpalang araw rin po, Father. Pakingitian naman ng inyong mga katabi at pakigreet ng magandang hapon. Ayan. O di ngayon, nagkaroon na kayo ng dahilan para makangiti ngayong araw, hindi ba? Mga kapatid, ang kwento ay tungkol sa isang estudyante. Papasok siya ng eskwela at sa pagsakay niya ng tren, napansin niya ang isang matandang lalaking may suot na sapato sa isang paa, samantalang nakayapak lamang ang isa. Sa isip ng estudyante, mukhang nahihirapang ang taong ito sa paglalakad. Kaya sa kagustuhan niyang makatulong, lumapit siya at tinanong niya yung matandang lalaki. Sabi niya, "Tay, saan niyo po ba naiwan yung isa pang pares ng inyong sapatos?" Napangiti yung lalaki at sumagot. Ang sabi niya, "Hindi, iho. Ang totoo, napulot ko lamang itong sapatos. Sayang kasi kaya isinuot ko na lang." Paghinto ng tren, umika-ikang lumabas yung lalaki at patuloy na naglakad ng nahihirapan. My dear brothers and sisters, that man found a shoe. He didn't have to wear it, but by wearing it, he becomes miserable. The same in our life, no? When we choose happiness in the wrong place, that becomes the cause of our miseries. Now, magandang itanong sa ating sarili. It's good to ask ourselves, where is my happiness right now? Sa punto ng buhay ko ngayon, saan na nga ba ako nagiging masaya? Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin ang iba't ibang mga parabola, ang iba't ibang mga talinghaga patungkol sa kung paano ba natin dapat maranasan, kung paano ba natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Ang sabi ron, ito ay matatagpuan natin pag naranasan na natin ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga inihambing ni Jesus ang paghahari ng ito sa tatlong bagay. Una yung paghahanap ng isang nakabaong kayamanan. Pangalawa yung
pagkakatagpo sa isang mamahaling perlas. Pangatlo, yung pagkakahuli ng maraming isda gamit ang isang malaking lambat. At ano po yung itinuturo sa atin ng mga eksenang ito? Na yung pagyakap natin sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng pagbibigay ng buong puso. Ito ay nangangailangan ng masayang pagsuko ng ating sarili at yung mga bagay na pinanghahawakan natin. Kung ganun po pala, Father, ibig sabihin, kailangan ko ring talikuran, kailangan ko ring iwanan, kailangan ko rin bang ipagbili lahat ng meron ako ngayon para makamit itong kayamanang nakabaon sa bukid at para mabili itong mamahaling perlas? Mga kapatid, alam niyo po, hindi layo ng Diyos na ipagsawalang bahala ang mga realidad na meron ka ngayon sa buhay. Ang gusto lamang ng Diyos na sa bawat desisyon na gagawin mo sa buhay, sana laging nauuna yung kagustuhan nating maranasan, yung paghahari niya sa ating sariling buhay. Hindi po kontra ang Diyos sa ating pag-unlad. Hindi laban ng Diyos sa ating paglago at pag-unlad. Pero kung yung ating pag-unlad sa buhay ay nangangahulugan ng pag-aagrabyado ng ibang tao, kung ito'y nangangahulugan ng panlalamang sa mga kapatid mong naghahanap buhay ng patas, kung yung sarili mong paglago at pag-unlad ay nangangahulugan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, abay mas mabuti pang wala na lang pera kaysa malagay sa alanganin yung sarili nating mga kaluluwa. Oo, yung pera, pwede kang makabili ng magandang bahay. Pero kahit kailan, hindi mo mabibili ang iyong kaligtasan. Kaya nga sa bawat desisyon natin sa buhay, importante na sana unahin natin. Sana unahin natin yung kapakanan ng ating mga kaluluwa. Tandaan po natin, ilang taon, ilang dekada lamang ang itatagal natin sa mundo. Sa susunod na buhay, doon yung pangmatagalan. Doon yung panghabang buhay. Kaya nga napaka-importante. Yung sinasabi sa atin sa ating ebanghelyo. Be careful in what you are investing to. Be careful kung saan nga ba na tayo nag-i-invest sa buhay na ito. Napakahalaga nga ng hiniling ni Haring Solomon sa ating unang pagbasa. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng karangyaan, ni kapangyarihan. Hindi yun yung kanyang hiningi. Pero ano yung hiniling niya sa Diyos? Karunungan. Karunungan na sa lahat ng kanyang gagawing desisyon, karunungan na sa lahat ng kanyang gagawing pagpili sa buhay, sana laging umayon sa kalooban at sa mata ng Diyos. Dahil kung ang lahat ng bagay, lagi nating uunahin, lagi nating pipiliin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, lahat ng ating mga kailangan sa buhay, lahat yun ipagkakaloob niya. Di ba lagi nating naririnig? Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be given unto you. Yun po yung karunungan. That's wisdom. A wise person do the planning. A wise person do the investing, not only here on earth, but beyond that as well. Even in the afterlife. Meron kasing mga tao na mahirap lang dito sa mundo, pero nakapagpundar na ng mansyon sa langit. Meron namang mga tao rin na mayaman nga dito sa lupa, pero alanganin yung lagay ng kaluluwa pagkatapos ng buhay na ito. At ang nakakalungkot, meron din sa atin, marami ring mga tao ang patuloy na naghihirap dito sa lupa, pero pagkatapos ng buhay dito sa lupa, mas lalo ring mahihirapan ang kaluluwa pagdating sa susunod na buhay. Ngayon, magandang itanong sa ating sarili, saan ba natin nakikita ang ating sarili sa tatlong iyon? Saan natin nakikita ang ating mga sarili? That's why you need to invest. Invest for your soul. Because sadly, one of the biggest lies in our generation today is that, sabi nila, you can be happy without God. Ang dikta ng mundo, sundin lagi yung puso. Habulin yung tagumpay. Magkaroon ng perpektong karera. The world says that if we can just achieve enough,
earn enough, or experience enough, we will finally be satisfied. But my dear brothers and sisters, apart from God, those things can never have their true meaning. Pag wala ang Diyos, lahat ng meron tayo, lahat ng nasa sa atin, walang kabuluhan, walang kahulugan. Maaring makuha mo yung karerang pangarap mo, maaring makamit mo yung relasyong pinagdarasal mo, maaring magkaroon ka nga ng maraming perang pinaghihirapan mong kitain. Pero sa bandang huli, makakaramdam ka pa rin na tila bang parang may kulang sa ating buhay. Bakit? Dahil unang-una, hindi naman tayo nilikha upang hanapin yung tunay nating galak sa mga material na bagay sa mundo. Nilikha po tayo upang maranasan ang tunay na kasiyahan sa piling ng lumikha sa atin. At nararanasan natin ang kasiyahang ito sa tuwing naghahari ang Diyos sa ating mga buhay. Kapag dito pa lang sa lupa, natututunan na nating magsakripisyo para sa iba, nararanasan na rin natin yung kaharian ng Diyos. Kapag tayo nagiging tapat tayo sa paglilingkod sa ating mga trabaho, sa paglilingkod natin sa bayan, dito pa lang sa mundo, pwede na nating maranasan yung paghahari ng Diyos. Sa ating mga lolo at lola na patuloy na nag-aaruga, nagtuturo at gumagabay dito sa mundo, salamat sa kanila dahil naranasan na natin yung paghahari ng Diyos. Speaking of lolo at lola, ngayong araw po kasi is the day of our grandparents, no? Araw ng ating mga lolo at lola. Day of the elderly. Araw ng mga matatanda. At pag sinabi nating matatanda, hindi lang yan yung nadadagdagan tayo ng edad. Ibig sabihin ng matanda, sa salitang ugat na tanda, sign, simbolo, tanda. Tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sila yung tanda na mabuti pala ang Diyos. Sila yung tanda na mapagmalasakit pala ang Diyos. Yung ating mga lolo at lola, sila yung tanda na unang-una pa lang pwede na nating maranasan yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, my dear brothers and sisters, sana wag nating pagsawaan, alagaan yung ating mga lolo at lola. Kapag may oras pa, makipagkwentuhan naman tayo sa kanila. Kahit sandali lang. Kahit sandali lang. Madalas kasi silang mag-isa, walang kausap, laging naghahanap ng kakwentuhan. At sana pagtiyagaan din natin silang alagaan hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Kaya po sa lahat ng mga lola at lolo na narito, maraming salamat po dahil unang-una pinaranas nyo sa amin ang paghahari ng Diyos nung kami mga bata pa. Salamat sa inyo, sa inyong pag-aaruga at pagdarasal, kami ngayon ay naging isang mabuting tao. Sa lahat ng lolo at lola, mahal ko po kayo at mahal po kayo ng Diyos. Please all stand. Let us profess our faith. I believe I in believe God, in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son,
who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. God has given us the gifts of faith as a treasure and a pearl of great price. Let us continue to cherish this gift and together with our Filipino missionaries, share it with people around us by living up to the demands of our faith. Let us pray. Lord, hear your people. Lord, hear your people. That the Church, led by Pope Leo, bishops, and ordained ministers, may announce to all men and women the joy of the gospel, the treasure of grace, given an understanding heart to distinguish right from wrong, and to govern the people justly and in peace. We pray Lord, hear your people. that those who are rich in talents and possessions may put their gifts. Pray Lord, hear your people. that Filipino missionaries may inspire people to welcome the good news of salvation in Christ as the greatest gift of our Heavenly Father. We pray Lord, hear your people. that the Lord may bless grandparents and the elderly with health, peace, and joy, honoring them as treasures of wisdom and faith. We pray. Lord, hear your people. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear your people. Most loving Father, hear the prayers of your people. Let your kingdom come to us and open our hearts to our brothers and sisters who hunger and thirst for your word. Grant this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Ask for your mercy
Please all stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For through his paschal mystery, he accomplished the marvelous deed by which he has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works. For you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so, with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and power of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Santo, Santo, descendos querubines, Santo, 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 es nuestro Rey Jesús. Santo, 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 desde los que vive, porque mi Dios es santo, la tierra de luz y gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra de luz y gloria es. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras pasarán. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosanna en las alturas del Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras pasarán. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras pasarán. No, no, no pasarán. No, You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. At those command, we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body and one spirit in Christ. May make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, with blessed apostles and glorious martyrs, with Saints Francis and Clare of Assisi, Migonian martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Leo our Pope, and Jose our Bishop, the order of the bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children, scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever.
At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawad Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Lord, pour out upon this servant your Holy Spirit from above, the grace and power of your priesthood, and your unfailing love. The anointing of the Lord be upon your brow today. May the oil of gladness flow from heaven above. And may the olive branch of peace be raised in your right hand, that you might show the saving power of his love. You are a priest forever. Light of Melchizedek, consecrated to the service of the Lord, seated at his right hand. You are a priest forever. Light of Melchizedek, the Son of Christi, ad majorem Dei gloria, todos tuos, amen. Todos tuos, Please all stand. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift, which he himself gave us with a love beyond all telling, may profit us for salvation, through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa Film Mission Sunday for Filipino missionaries. Hinihikayat po ang lahat na magsuot ng angkop na kasuotan tuwing misa. Maaari na po nating ialay ang handog pasasalamat pledge card. Sa kasalukuyan ay mayroon po tayong 197,684 pesos. Para sa ating susunod na proyekto ay ang pagsasaayos at rewiring ng Amigonian Martyrs Hall sa second floor at repiping ng mga tubo na may estimate na halagang 350,000 pesos. Ang ating kura paroko ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa mga programa at proyekto ng ating simbahan. Naway pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya. Bilang pre-fiesta activity ay may binebenta po tayong raffle ticket na nagkakahalaga na 20 pesos lamang. Ang malilikom na pondo ay para sa pagpapasaayos ng port sa third floor ng ating simbahan. Mayroon din po tayong ibinebentang fiesta t-shirt, small hanggang large, 300 pesos. XL hanggang 3XL, 350 pesos. Para sa mga nais magpa-reserve, mangyaring magtungo at magtanong sa may patio ng ating simbahan.
Magkakaroon po tayo ng monthly formation na may tema na Major Religions in the World, Their Beliefs and Practices sa August 1 ng ikapito ng gabi na gaganapin sa loob ng simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo. Inaanyayahan ang lahat na makiisa sa ating ministry fair na gaganapin sa August 9 and 16 sa ating parokya. Layunin nito na ipakilala ang iba't ibang ministries ng ating simbahan at bigyan kayo ng pagkakataon na makibahagi sa paglilingkod ayon sa inyong talento at kakayahan. Ang Santo Domingo Diagnostic Laboratory sa pangunguna ng Vicariate Clinic ng Mater Dolorosa ay magkakaroon muli ng patnubay sa ating kalusugan sa August 15, Sabado, sa ganap na 5 ng umaga. Ito ay nagkakahalaga ng 350 pesos lamang. Sa karagdagang impormasyon at para makakuha ng form, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng ating parokya. Ang Amigonian Fathers and Brothers kasama ang Amigonian Cooperators ay may programang Alay Tinapay Feeding and Values Education Program na ginaganap sa second floor ng ating parokya. Gawin nating makabuluhan ang pagdiriwang ng ating kaarawan, anibersaryo at Thanksgiving sa pamamagitan ng pag-sponsor ng isang lunch meal para sa ating mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon at sa mga katanungan, ay makipag-ugnayan lamang sa opisina ng ating parokya. Inaanyayahan po ang lahat ng mga lolo at lola sa harapan para sa pagbabasbas sa pagdiriwang ng Day for Grandparents and the Elderly. Punta po tayo sa harapan po. Magsitayo po ang lahat. Ayan, sabayan niyo po ako. Basbasan natin ang ating mahal na mga lolo at lola. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Amang maawain, ang mga katandaang lingkod mo ay ganap na umaasa sa iyo. Nasaksihan nila ang iyong kagandahang loob. Salamat po sa biyayang handog mo sa kanila sa maraming yugto ng panahon. Pagpalain mo sila ng bagong sigla at bigyan ng kalusugan ng isip at katawan. At higit mo po silang pagpalain sa kinabukasang walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Okay po, before I say the final blessing po, unang-una, pasalamatan natin ang ating butihing Panginoon sa pagkakataon na magkatipon-tipon ngayong araw. Salamat sa Kanya, salamat sa pagtsatsaga, salamat sa habag ng Diyos. Sa wakas, naging pari na po ako. Maraming salamat sa ating Panginoon. Sa aking mga kapatid na kaparian na narito ngayon, si Father Renz at si Brother Jalen. Maraming salamat, Fathers. Sa mga Amigonian Brothers na present po ngayon, sa Amigonian Cooperators, sa aking mga kapamilya, sa aking parents. Maraming salamat po. No? At sa lahat na hindi ko pa nabanggit, maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin at pagsuporta, hindi lamang po sa akin,
pero sa aming kongregasyon. Maraming salamat po sa lahat ng ministries na patuloy na nalangin at sumuporta. God bless you all po. Ako rin po ay nagpapasalamat sa lahat, no? Lalatigin sa iyong panalangin. For 39 years po ng aming kongregasyon sa parokyang ito, si Father John B. po ang kauna-unahang pari. Maraming salamat sa iyong panalangin. And of course, ako ay nagpapasalamat sa mga tayo na magkaroon ng maraming magpapari sa parokyang ito para dadami ang ating mga kaparian, hindi lamang sa aming kongregasyon, bagkus sa buong simbahan. Palakpakan natin ang Panginoon. And of course, ako po ay patuloy nagpapasalamat, lalo tigit sa inyong tulong pinansyal para sa pagsasaayos at pagpapaganda ng ating parokya. Mabuhay po kayong lahat. And together we pray our parish prayer. God, our Father, open our minds and hearts to the challenge of Parish 2026. Help us grow into a true family, a true community worthy of your name. May no one feel a stranger. May no one feel alone. May all find a welcome in our hearts and a home in our midst. Amen. Mater Dolorosa, pray for us. The Lord be with you. And with your spirit, Bow your heads for the blessing. Grant, O Lord, we pray, that the Christian people may understand the truths they profess and love, the heavenly liturgy in which they participate. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God.